This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid File. Lapid File, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid File! Percy Lapid File! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid File, walang sinisino. Percy Lapid File! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid File, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, hinigiba, basta't mali, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid File, walang sinisino. Percy Lapid File! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Kami po ay mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan na napapanood po sa 8 TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Pari din po kayong lumahok sa ating palatuntunan sa pamamagitan po ng ating landline at ng ating pong text line. Samantala, ang landline po natin ay 4120288 at ang text line po ay 0917-798-8910. Pagsapit po ng alas 9, mga kaibigan, sabayan na po tayong napapakinggan sa DCRJ Radyo Bandido. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid.
pati ho si Satanas, mga kaibigan, tatadyakan daw ni President Duterte. Sakaling siya po bumiyahe sa impyerno. Hindi, mga ano lang yun, mga salitang kwan yun, na yun nga ho, hinahanap ng tao kay Duterte, mga kaibigan. Nagpapalakpakan pag narinig yung gano'n. Oo, wala yun wala yung, kaya yung kita mo yung speech ni Kwan, privilege speech ni De Lima sa Senado, hindi nag-click Wala, naku, Diyos ko. Hindi na ano yun hindi na tinatanggap ng tao yung gano'n. Iba na ngayon mga kaibigan, ang gusto ng tao yung totohanan. Oo. Hindi bali magbiro ka, pero alam ng tao na nagbibiro ka. At si Duterte, nagsasalita pa lang, wala pang sinasabing biro. Mga kaibigan, nakangiti ka na Oo, ang lakas ng... Hindi katulad kay De Lima, bago ka palang makinig, nakasimangot ka na Oo, naku, Diyos ko. Diba? Hindi pa nagsasalita, naiinip ka na Oo, nangangawit yung mga Ngawit ka na. nakikinig. Ayaw Ito nga, haba ng talumpati Sa lahat ng naging presidente, siya Kahapon. lang ang ganyan. Kahapon lang umpisa pa lang sabi meron dito yung binabasaan niya, yung speech. Ayoko na nito. Sabi niya kasi ito parang kunyari matalino ka, nagbabasa Oo, ka nga ng- naman. Oo. Ha? Mm. Gusto ko yung hindi niya sinabi pero yung ibig sabi extemporaneous. Oo. Ang gusto niyang salita, di ba? Salita. Kasi mas totoo yun Tama. Kesa binabasa mo scripted yun. Oo. At iba ang gumawa nun. Hindi katulad nung iba, no, ha? Oo. Na talagang nagbabasa pa Ang gagaling. Si Lito Lapid nga nagbasa Yun ang rin yan mabigat. nung araw Paano ginawa? Di ba may table sign? Yung mga guest nakaupo sa harap. Nakaupo rin siya ron, pero siya guest speaker di siya na ngayon na magsasalita. Kapag ikaw ang speaker, i-acknowledge mo siyempre yung mga nakaupo. Siyempre. Nandun nakaupo ron, isa-isa niyang in-acknowledge, sabi niya, good morning, El Ticol Aldaba. Yung LT-Call, Yan ang problema pagka nagbabasa ka Oo. Minsan mababasa mo pati hindi mo Dapat o kaya hindi mo alam yung Oo. yung pagbasa ron. El Abbreviation El Ticol. Yun. Ano pala yun? Lieutenant Colonel. Kernelo. Tapos sabi niya, ATTY Morales. Attorney, Oh. ATTY. Tapos sabi niya na, yung isa naman sabi niya, Mads Point, Gen Point, Aguirre. Talagang binabasa ng letra por letra. Mads Point, Gen Point. Yun po, mga kaibigan. Pero kahapon, dalawa po ang tumawag ng pansin sa atin. Malimit niyang pinagdidiina, malimit niyang ini-emphasize sa kanyang mga talumpati. Simula noong nakaraang linggo. Wala naman na niyang tumulong sa akin Kahit sa SONA, di ba? Laging yan sinasabi yun. Walang tumulong sa akin. Wala. Ang governor ko, dalawa lang. Dalawa. Yung isa, girlfriend niya raw Girlfriend pa niya. Hindi ko alam kung totoo yun Oo. Basta dalawa po yun. Wala ako anyang, di ba sinabi na rin niya, wala akong barangay. Wala. Ni Wala isa. ding local officials na tumulong sa kanya. Nagtataka siya, hindi siya makapaniwala nung manalo siya. Hanggang ngayon daw. Yun, hanggang ngayon Hanggang ngayon, iniisip niya, Iniisip paano niya. ako nanalo? Mm. Wala naman akong partido. Partido ko nag-file lang ng ng certificate of candidacy, nilagay lang yung pangalan ko ron ngayon, ganun din yung isang bahagi ng pinatungkulan niya kahapon, yung laban sa mga oligarchs. Yun. Matindi yun. Yung oligarchs, yan yung mga negosyante Malalaking negosyante. na ang lang yan, ang puhunan yan, mga kaibigan, sabi nga niya mga nakaupo lang yan Lawa, yan po. Sakay sa eroplano yan, Oo. puro nakaupo lang yan. Hindi, ibig niya sabihin, hindi pinapawisan yan.
Pagkatapos, yan yung mga kwan, yan yung mga dapat ko nang tatapusin niya. Itong mga ito, itong mga oligarchs na ito. Alam ba ninyo na isa sa ginamit na dahilan ni dating Pangulong Marcos para ideklarang martial law noon na nagpagulo sa bansa natin? Ang dahilan ng declaration ng martial law, ang justification noon ni Marcos, magulo na ang Pilipinas. Rally dito, rally doon. Kasi nga po, matindi na ang paghaharing uri ng mga oligarchs. Yan ang mga naging sanhi nung panahon ni Marcos. Pero, bumalik po yan eh. Nagsibali ka na naman ngayon. Mga kaibigan, tsaka yung binanggit niya yung Mindanao, kasi yung Mindanao po, dyan na lang tayo makakakita ng dunselyang gubat. Gubat na dunselya. Virgin Forest. Mga kaibigan, dyan na lang kasi yung Visayas, Luzon, puro nakalbo na yan eh. Sa kagagahasan ng mga oligarchs at saka ng mga minero, mga negosyante. Lahat yan, negosyante yan. Ngayon, ang sabi niya, kaya niya tinatawag na Imperial Manila, itong Maynila. Kasi nandito yung seat of power. Nandito po yung central government natin. Nagtataka sila yung mga lupa, bigla na lang, merong magbabakod ng lupa sa Mindanao. Makikita ninyo, pero merong portion na tatanggalin yung mga puno, merong portion na kunyari nagtatanim. Nagtataka sila, ano ba ginagawa nito? Anong negosyo, ano itatanim dyan? Yun po pala, yun ay mga mining. Mining business, mga kaibigan, na kaya nabibigyan ng mga permiso para po mag-operate sila, at yan naman ang nagiging sanhi ng ng mga dilubyo na dinadanas ng ating bansa. Pumipinsala sa ating kalikasan, at siyempre tayong mga mamamayan din ang mga napipinsala. Hindi lang yan yung mga native, yung mga kababayan nating Pilipino, Katutubo. sila ang nawawalan ng lupa eh. Mga kaibigan, dahil po dyan. Ngayon, ang sabi niya, ang ugat niyan, ganito yan eh, maliwanag siyang magpaliwanag, detalyado eh. Kaya, kaya gustong-gusto natin siya. Bakit? Dahil, hindi ka man nag-aral, wala ka man muwang doon sa mga issue tungkol dyan sa katarantaduhan, sa gobyerno, yung mga manipulasyon, siyempre malalalim na yan pagka manipulasyon. Kung pangkaraniwang ka lang na mamamayan, hindi mo aaksaya ang pag-isipan yan. Minsan nga tayong nasa media na eh, sumasakit ang ulo natin eh. Yung mga, para pag-isipan mo pa yan eh. Yung mga technical word. Nandoon na lang tayo sa kwan eh, sa yung general interpretation. Impression. Ngayon, eto ang sabi niya, ganito yan eh. Nasa Maynila, yung nagbibigay ng permit. Kaya dito, magugulat ka kung sinong kamote na lang yung nagtatayo ng dyan eh. Nagbabako dyan, kaya nangangalbo ng bundok, at naguhukay dyan, nagbubutas dyan. Mga kaibigan, kasi wala tayong kamalay-malay, itong mga oligarchs na ito, yung mga taga Mindanao ang walang malay. Dahil dun siya nagsasalita kahapon eh. Sa harap yata ng mga estudyante ng Ateneo de Davao. Mga kaibigan, ngayon pinaliwanag niya na itong mga oligarchs nga, siyempre kakilala nila yung mga nandi dito sa pamahalaan dahil nandi dito sila nag-uupisina eh. Yung mga departamento, especially
DENR. O, yung mga ganyan, natanggapan ng gobyerno. O, siyempre, pagka kailangan ng permit, nakukuha nila yan sa pamamagitan lamang ng salitaan. Yun, daway lang. Sabi nila. Binanggit niya, marami yung mga nagmimina na yan dahil sa koneksyon sa politika at saka sa mga nakapwesto sa gobyerno. Ito, bibigyan ko kayo ng example. Si Gloria Macapagal Arroyo, nung bago bumaba sa pwesto, sino isa sa tarantadong naka-jackpot at nakapagpapirma ng mining business Yan. kay Gloria? Si Mike Defensor. Yun, matindi yun. Kaya yan pakuyakoy na lang yan. Kinukwento ko sa inyo yung si Egay Erice. Yung, ano ba ito? Congressman ng Caloocan na nagsipsip kay Noynoy, nagsipsip buturong kay Noynoy Aquino nung panahon nila. Iyaan, bago pa humaupo si Noynoy Aquino, panahon pa ni Gloria, malapit nang matapos, meron kaming isang bar na pinupuntahan sa Malate. Ang pangalan nun, sinasama lang ako hindi ako, wala akong pambayad dun eh. Mahal kasi ron. Sinasama ako. Nagpupunta kami doon, siyempre mga dinadatnan mo ron, puro big time eh. Regular customer doon niya, sila Bebot Alvarez. Mga kaibigan. Niya si Ruben Yabang Lista. Ayan po, ha? Yang mga naka-jackpot ngayon. Ito yung si Egay Erice, isang beses, kasi yan bago pa lang tumakbong konsyal, nakilala ko na yan. Pinakilala sa akin ng isang dating congressman. Ngayon nakita ko ron. Kasi matagal siyang nawala sa politika For a while, nawala yan Congressman siya dati rin, di ba? Oo, Tapos nawala. Ngayon nakita ko ron, nanlilimahid. Nako. Ang suot lang nakakamiseta lang na puti At marumi yung t-shirt niyang puti. Yung bang parang panloob lang. Yung underwear na kamiseta. Yun. Nakaganon lang. Medyo marumi, gusgusin at siya. Yung nanggigitata yung itsura niya. Hindi mo alam kung nagsasyabu Hindi makinis Oo. Pagkatapos, may kasama siyang babae Ba? na bata, medyo bata. Nung tanungin ko, sabi ko, kilala mo ba ako yun? Sabi ko dun sa empleyado ron, sa bar. Sabi, ano yan yung babae, pinapasok na singer nung kanya, kasama niya. Ayun, ba? Kapapanganak lang nung babae. Ha? Kako? Ba't nagkaganyan niya sa loob-loob ko? Samantalang akala mo kung sinong mayabang yan. Ano nga yan ang lakas magpatalo niya sa kasino Ayun, Yan si Egay Erice na yan isipin mo, wala pang 1-2 taon. Naluklok nakabalik siyang congressman at naluklok yung nung 2010 si Noynoy, di ba? Abay, akalain mo nabalitaan ko na na pala ito, napakalaki na nung mining business na kanyang negosyo, mga kaibigan, dahil sa naging malapit siya doon sa panahon ni Noynoy Aquino. Isipin ninyo, napakadali, napakabilis ng pagyaman nila. Kasi nung araw, bibihira mong maririnig yung mga politikong engaged dyan, nakatago sila Yung mga pangalan nila, hindi naman nakalantad sa negosyo ng mining Ang nakalantad dyan, mga negosyante. Di ba? Katulad dyan sila Enrile, nasa mining business yan Dyan nagsiyaman yan di ba? Nakalbo nga yung ron Sila umubos nung pati laging concession nung araw. Yan ang mga negosyo nung panahon ni Marcos, di ba? Malalaki negosyo. Before Marcial yun, Yung mga laging-laging na yun, may napatay pa nga ron Sa Isabela, yung si Major Kutaran. Natatandaan ko maliit pa akong bata mga kaibigan. Ngayon, etong mining, yun nga sinasabi ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang pwede lang pumasok dyan, yung makapangyarihan ka.
Mm. Ha? Ang puhunan mo lang laway. O pagkatapos sisirain mo yung ano, yung environment. Ha? Kaya sabi niya itong mga oligarchs, the end na to eh. Oo. Ha? Winarningan niya. Ano na to, nasa lubog na araw nito mga to. Alam ba ninyo, sabi niya, kung hindi ako naging presidente ngayon, hindi ko alam eh, kung may aabutan pa tayong Pilipinas eh. Yun ang ibig niya sabihin eh. Mawawala na Wala Pilipinas na. eh. Mga kaibigan, mauubos na Pilipinas eh. Nakita ninyo, pati sa Sambales, yung bundok-bundukan doon, Nawala. na ibebenta, kalain ninyo. Oo. Nung araw, nung panahon ni Ramos, napabalita, di ba, yung Chocolate Hills, binawasan din yun eh. O sipin ninyo, ano yun, nakasama yun sa, 8 ba o 7 wonders of the world. 7. O, mga kaibigan, yung Chocolate Hills sa Bohol. O, nung panahon ni Marcos, ni Ramos, ano rin yun, pati yung bundok, kinukwari. Tsaka mabigat dyan, maraming napatay dahil sa pagtutol dyan. Sipin mo, Tama, may isa pang journalist. dami. Journalist ba yun? Yun, si Doc si Ortega. Doc Ortega. Iba naman yun, yung sa Malampaya yun, di ba? Yung mga katutubo ron na pumapalag, patay. Oo. Kung gaano ginawa niya mga yan. Di ba? Kaya ang sabi niya, nung umpisa pa naman, binanggit na rin ni President Duterte yun, na kung ang klase ng pagmimina ninyo, hindi kasing katulad ng standard ng ginagawa sa Canada, Sa Australia. saka sa Australia, wag na kayong magmina. Wag na. Wala kayong karapatan eh. Kasi ganun ang estilo rito kahit saan naman negosyo. Oo, bahala na. Hindi, yung gusto, konti lang ang puhunan. Oo. Malaki jackpot. Ha? Gusto Kung yung pwede bigla. na, walang puhunan eh. Mm. Maganda ho yan eh, kasi nakatutok yung ano dyan, yung environment secretary Oo. na si Gina Lopez. Ang hindi lang natin matitiyak kung magtatagumpay si Gina Lopez at saka itong administrasyon dahil malalaki yan eh. Malalaki yan. Oo. Mga kaibigan, mahihirap banggain yan eh. Sabi nga ni Duterte, di ba? Wala naman akong mayor. Wala akong pera. Pagkakampanya nga nun, kung walang pera, hindi Sa kami ba- makampanya. sa bahay lang Sa ako. bahay lang sila. Ka-standby ako. Pag may dumating na pera at saka Yun. sila lalakad, hanggang ngayon, hindi niya malubos maisip kung paano siya naging presidente. Ang daming kwento, no? Ang dami. Sa maigsing panahon na yun ng kampanya hanggang sa mga oras na ito, maraming kwento, maraming nangyayari. Yun ang gusto ng taong bayan aktibo ang gobyerno. Gumagalaw ang gobyerno. Yun. Hindi ka mukha nun parang estatwa Wala, oo. Sampalin mo nandun pa rin. Hindi iniintindi. Insensitive. Oo. Wala, Mga manhid. walang malasakit. Mga walang pakialam. Mga kaibigan. Tsaka yung Laguna Lake. Sinabi niya, pagigiba niya yung mga ano dyan. Ito pa, may isa pa na dapat nilang dapat isama ni Gina Lopez, Secretary Gina Lopez sa kanilang kampanya itong tungkol sa landfill. Ayan. Isa pa yan. Kasi may batas na yan na dapat lahat mayroong sariling landfill pero yung landfill na environment friendly. Oo. At ginagamit nga ng presidente, di ba, sa Canada yung sa mining business. Alam ba ninyo, Canada at saka yung Australia, preserve ang mga dyan. Ang mga puno, iginagalang ang dyan. Ang batas dyan tungkol sa pangangalaga at proteksyon, conservation ng mga mga kagubatan. O kaya hindi basta-basta hindi yung ano ba yung tawag doon, yung balbon, Oo. ang tirada ng mga negosyo. Hindi ko may pera ka, pwede mong gawin lahat. Hindi katulad doon sa meron mga sinusunod na batas. Kaya nga kung magtataka kayo pagka pinag-uusapan, bakit doon sa ibang bansa sinusunod ang batas, ba't dito naman kita mo pag nagpunta raw yung Pilipino sa ibang bansa, sa Amerika, sa Japan, sumusunod naman na niya paano hindi susunod dyan yung batas kasi ron pinatutupad. Oo. Dito kasi hindi naman pinatutupad
Oh, mga kaibigan, ngayon, yan o, matindi itong mga sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na hindi malayo na yung pagbibiro niya tungkol sa kudeta na sinabi niyang wag naman niyo kung ikudeta. Di ba, doon sa military. Pero okay lang din daw, nakahanda Okay lang. naman siya sa anumang consequence. Mga kaibigan. Pero alam ba ninyo na pwedeng magkatotoo yun? Pwede. Dahil sa laki ng mga binabangga. Kasi kung hindi naman niya gagawin yun, naglolokohan lang tayo. Kung hindi ganyan ang approach, hindi yung anong tawag mo diyan, yung ganyang klase ng mga approach. Kung wala siyang political will, di ba? Makikita mo na makikisama na lang yan para manatili siya sa pwesto. Okay, gagawa ng konti Oh. para mag-establish lang ng paniwala Ayun. sa tao, para nakawin lang yung paniwala ng tao. Oo. Pagkatapos sa bandang kalagitnaan, tigil na. Tigil na. Kunyari, parang ginagawa nila rap yung nagko-cosmetic. Kunyari may ginagawa. Yung nagpupulbo, mga kaibigan, pulbo lang yun. Ngayon may tawag dyan yung mapusok na kampanya laban sa pagtupad, pagsugpo ng mga kriminalidad, pati na nga po yung pagtugon sa mga problema sa environment na ang dahilan ng lahat na ito kaswapangan. Yung At relentless. ito makikita mo na si Presidente Duterte hindi swapang sa kapangyarihan. Hindi. Alin, sabi niya, matapos lang yung charter change, kahit ako magpapatawag na ako ng presidential election Hindi pa tapos ang term ko pero ang taong bayan, pagka nakitang ganun, Hindi papayag. hindi papayag yun. Alam natin yun. Na hindi papayagan ng taong bayan yan. Mga kaibigan, yun ang kaibahan na yung iba naman, walang iniisip, katatapos lang ng eleksyon kahapon, kung paano niyang isasali nito sa kabit niya. Yun. Paano niyang isasali nitong trono bilang alkalde, bilang kung ano-ano, senador, congressman, sa kanyang mga anak. Mga anak. Mga anak lang. Sa pamilya niya. Oo. Yung political dynasty. Ito hindi. Gusto na niya pagkatapos ng charter change, tumawag na ako ng snap election para doon sa manunungkulan sa bagong konstitusyon. Tignan ninyo yan. Yun nagpapakita ng hindi kaswapangan. Oo. Hanggang ngayon nga daw, hindi niya malubos maisip na kung bakit siya nanalo. Gayong wala naman tumulong sa kanya at wala rin siyang kapasidad financially. Kung meron mang tumulong sa kanya, maliliit na negosyante lang Sa Davao, mga lokal yun. lang. Pero yung mga malalakihan niya, hindi niya tinanggapan yan Sinabi na niya nung una yan Hindi ako tumanggap dyan Meron, nag-o-offer, tinanggihan niya. Ngayon, ano ang ibig sabihin nun? Ang sabi niya, kayo ang nagpanalo sa akin. Yun ang naisip ko lang Wala nang iba Kaya kayo ang una. Yun kahapon sa kanyang talumpati sa Davao. Kayo uunahin ko. Dahil kayo nagpanalo sa akin. Pinag-aaralan ko hanggang ngayon Hanggang ngayon, hindi niya matanggap. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maubos. Hindi maging maliwanag sa kanya kung paano siya nanalo. Isipin ninyo yan. Kasi yung panalo niya, hindi mapipigil. Mga kaibigan, napakahirap mong gastusan yung kahit marami kang pera, kung gusto mong bumili ng boto, masyadong malaki, bibili mo ng boto para dayain mo siya. Oo. Para lokohin at tarantaduhin ang COMELEC. Oo. Ang totoo nga yan, dinaya pa yan, hindi lang nakaya na Sipin mo, yung laki ng lamang niya. Di ba? Marami pang nabawas doon. Ang ibig sabihin ni Presidente Duterte, mga kaibigan, simple lang
wala akong utang na loob. Kung meron akong utang na loob, sa inyo ang utang na loob ko, kayong mga bumoto sa akin. Kaya, ito'y kakaiba sa lahat ng kandidato. Basta ang kandidato, binigyan ng pera ng negosyante, imposibleng hindi hawakan sa tumbong yan. Di ba? Imposibleng hindi dilaan niya ng tumbong nung nagbigay sa kanya ng pera, kamukha nila Grace po. Yun. Sino nagbigay dyan? Kaya malakas sa loob niya yung mga endo, contractualization, tanggal yan. Pag hindi, babarilin ko kayo. Hindi, tsaka yung mga ginagawa niyang yung mga reforma sa gobyerno. Yan naman ang talagang pwede mo lang maging approach kung totoo ang iyong intensyon Yun. na lumutas ng problema o tugunan yung problema. Pero kung ang gagawin natin, mga kaibigan, parang ambon. Yung papulo-pulo. Oo. Kukuha ka ng konting sample, sasample ka ng konti dito, tapos tigil na. Tigil na. Para mapalitaw mo lang na may ginawa ka, pero tuloy din ang katarantaduan. Hindi, ang gusto niya yun talagang totally. Yun naman ang tama Di ba? Kahit sa pagtatrabaho, gawin mo yung magagawa mo, kasi halimbawa, nagwalis ka, pinagwalis kita, nagwalis ka dyan, walis kabayo ginawa mo, walis tamad ang ginawa mo. Pawardi-wardi. Hindi mo binabali yung bewang mo. Nakatayo ka, nagwawalis ka, tuwid na tuwid yung tayo mo. Abay, pag nagwalis ka, kailangan yumuko ka. Hindi ba? Para malinis mong mabuti, pati yung mga ilalim. Hindi, ang gusto mo, nakatayo ka. Hindi mo malilinis yun. Konti lang ang malilinis mo. Para ding yan, yung sinasabi nung paborito namin at idolo namin nung araw na si Kauding Bartolome. Shooting. 5-time pala ang kawardi at saka batikang komentarista yun, mga kaibigan. Ang sabi niya nga, doon sa kanyang ipinanalong isang Kaso. hindi, yung isinulat niya na ipinanalo niya sa palangka. Sabi niya, kung ang lamok, papatayin mo lang. Pero hindi mo naman nililinis yung kanal na pinanggagalingan ng lamok, wala yan. Patay ka lang ng patay ng lamok. Papagod. Kinakailangan, kung talagang gusto mong mawala ang lamok, linisin mo yung kanal na pinanggagalingan ng lamok. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Siyempre po, mga kaibigan, kaya nasasabi niya na kahit pabiro, siguro yun, o pasaring, na yung tungkol sa kudeta, mga kaibigan. Kasi po, hindi mo maiiwasan yan Ang daming kumikita sa mga negosyo na gusto niyang, sugpuin. Na nagpapahirap sa taong bayan, sumisira sa kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino. Sinexample niya pa nga yung sarili niya. Sabi niya, ako, katulad ko, pagkatapos kong magpresidente, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako milyonaryo Okay, yung sapat lang O pagkatapos kong maging presidente niya, di siyempre matanda na ako. Sino mag-aalaga sa akin? Siyempre yung anak ko, o kaya pag inabot pa ako ng apo ko, yung apo ko naman mag-aalaga sa akin. Paano nga naman gagawin ng apo niya yun, tsaka ng anak niya, kung adik yung mga yan? Yun, oo. Di ba? Walang mag-aalaga, masisira na. Yung example, simple lang Simple siya magbigay ng, halimbawa, parang tayo rin Intendidong intendido. Kung sa paningin ng matatalino, mababaw tayo Mababaw, Mababaw din yan, di ba? Oo. Mga kaibigan, pero yun ang totoo. Yun ang totoo. Realistic yun At ang nakapagsasabi lang nun, yung hindi ng lolo ko. Katulad ni Dilima, nagtalumpati, nag-privilege speech sa Senado.
Eh ano ba, kabuluhan nun? Oo. May nagawa ba yun? Yung bang talumpati niya nakasugpo ng droga? Ha? Yung talumpati niya, yun ang nagpapalaganap ng droga. Mm. Oh, ano nasugpo? Natulungan niya ba yung mga namatay doon sa talumpati? Mm. Yung pamilya nung namatay, natulungan ba nung talumpati? Wala naman na itulong yun Wala. Bakit? Mga kaibigan, kasi po, ang totoong intensyon ni De Lima doon sa kanyang privilege speech, siyempre isipin mo muna yung motibo ng tao. Di ba tayo, kasi nga, sawan-sawa na tayo sa puro pangako. At least itong si Presidente Duterte, ang motibo nito maganda. Mabuti para sa lahat ng mamamayan. Yun yung sinasabi din natin, kung ano yung mabuti sa akin, yun ang makakabuti sa kapwa. Yung mabuti sa kapwa, makakabuti sa akin yun. Halimbawa, eleksyon. Katulad sa Maynila, libre ospital dati dyan Dati. Nung panahon ni Mayor Alfredo Lim. Mm. Ano ginawa ng mga tarantado? Namigay ng pera. Mm. Namili ng boto. Mm. Ano naman ang ginawa ng mga walang yambutante? Mm. Ipinagbili naman yung boto. Nung ipagbili nila yung boto nila, Mm. nagkaroon ng bayad ang ospital. Ayun. Mm. Sino ngayon ang napasama? Sila na perwisyo. Hindi lang sila. Oo. Pati yung walang kinalaman na hindi naman tumanggap ng pera, kung magkasakit yun, perwisyo na sila. Mm. Kasi hindi na sila makakapag-avail ng libreng ospital. Yun yung sinasabi natin na makakasama sa iba, makakabuti lang sa kanila iniisip nila. Mhm. Yun ang ginagawa ni De Lima. Kabaliktaran. May anyo, kunyari, nag-aanyong nagmamalasakit sa buhay ng tao. Kunyari lang yun Para hindi mahalata na ang intensyon niya, sirain niya yung kampanya laban sa droga. Yun ang totoo nun. Kasi, isa si De Lima sa suspect, na pinakamalaki, isa sa mga malalaking tao na Protector. nagprotekta, Mm. kapalit ng malaking pera, binigyan proteksyon ang mga drug lord dito sa Pilipinas at sa New Bilibid Prison, kaya lumaganap ang droga. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ano ba na pala natin doon sa walang pumansin doon sa privilege speech, kahit pa gusto pa sumakay ni Cayetano para magtanghal. Mm. Ano yan, tanghalan ng mga walang ginagawa yung Senado. Puro tamad yung mga yan Ang ang trabaho lang niya, magdadakdak. Mm. Mga kaibigan. Kaya rin natin gawin yun Kaya tayo nabubwisit sapagkat lahat tayong mga mamamayang Pilipino, kung ano yung ginagawa nila sa Senado, kaya rin natin gawin. Baka akala ninyo nangangailangan ng talino yan. Kung ang Senado nangangailangan ng talino, di wala sana sila dyan. Di ba? Ba't nandiyan si Tito Soto? Ba't nahalal si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, si Lito Lapid, dati? Mm. Bakit? Ba't sila nahalal? Hindi naman talaga nangangailangan ng talino na ngayon yan Mm. Hindi naman nasusunod yung requirement. Mga kaibigan, para sa mga senador. Yan, ginagamit lang para sa mas mataas na posisyon na kanilang hinahangad. Mm. At hindi lang yon, para magkaroon sila ng malawak na kapangyarihan, yung mga mambabatas. Katulad si De Lima ba, nababalita, wala na raw siyang choice kung hindi raw matitigil yung mga patay, kundi tumakbo na lang daw siyang presidente. Nako, Diyos ko. Mm. Kung si Duterte po tatadyakan si Satanas, tadyakan mo na si De Lima, ayan na si Satanas, nagkatawan tao na. Oo. Balita,
impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ikaw ba, naintindihan mo yung talumpati ni Dilima? Wala, puro motherhood statement eh. Tibo, yung uli sinabi niya, Nakakaintindi ka pala nung wika ni Dilima? impunity knows no right. Impunity knows no wrong. Ako, Diyos ko, kung magsalita ito, masyadong napakalalim na hindi naman maintindihan ng karaniwang tao. Diba? Hindi. Mabuti ka, naintindihan mo. Oo. Ako totally, hindi ko naintindihan. Hindi ako marunong nung wika niya. Oo, ang naintindihan ko doon, yung malabo niya mga sinabi. Hindi, alam mo ba kung ano wika niya? Ah. Ang narinig ko, ganito eh. Oo, parang naghihili ka. Oo. Hindi, haguk-guk ng baboy yun. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magtatalumpati. Alam ba ninyo nung nagtalumpati si Dilima, yun ang halimbawa, mga kaibigan, na yung English ang ginamit, pure ha? Pure. Walang Tagalog eh. Matindi. Oh. Yung English po, kaya nadala na tao dyan eh. Kasi, ang dami, lahat itong Pilipinas, bumagsak ito sa English eh. Sa totoo lang, kaya tayo naghirap, dahil sa English. Dahil akala ng tadhana, dito nang gagaling yung English eh. Hindi sa Amerika. Kaya yung Amerika pinagpala eh. Oo. Hindi itong Pilipinas eh. Dahil akala ng tadhana, dito nang gagaling yung English sa Pilipinas, mga kaibigan. Yung English, isang malaking katarantaduhan niya na ginagamit ng mga oligarchs. Yan pa, yung mga politiko, lalo-lalo na. Si Erap nga nabulol, nag-i-English pa eh. Di ba? Nag-i-English pa walang niya eh. Ngayon, kasi yung English, yan ang pinakamadaling gamitin sa panloloko. Kaya sila nag-i-English para hindi sila maintindihan. Magandang pakinggan. Hindi katulad si Duterte, yung English niya, yung English na madaling maintindihan. Hindi yung English na paikot-ikot, paligoy-ligoy, o kaya ginagawang, anong tawag dyan? May tawag doon eh. Masyadong malalim kung ano. Pinagaganda eh. Para magmukhang matalino. Oo. Yun ang kasi ang impression pag marunong kami English, matalino ka. Katarantaduhan o yun. Kasi ko, nung nasa Japan ako, unang punta ko ron, ang mga una kong nakasama mga Amerikano. Nakakahalubilo ko mga US Navy. Amerikano di siyempre salitano English. Alam ba ninyo na sa akin nagpapasulat ng liham yung mga yon? Dahil hindi marunong sumulat. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Sabi ko nga nung araw pa yung English, hindi barometro yan. Para masabing ang tao marunong. O kaya, nag-aral ka sa Harvard, lahat po nang yan, walang kabuluhan yan eh. Tingnan mo, may kwento rito si President Duterte. Maganda itong mga kwento niya. Kahapon, sa kanyang talumpati, sabi niya, alam mo ba na kaya ako galit na galit sa droga? Ito example. Ito totoo. Totoong nangyari. Nung ako alkalde sa Davao, ngayon nga lang daw niya na-realize
na yan pala parang dagat na yung problema na yan sa lawak Sa lawak. ng problema tungkol sa droga. Nung nasa Davao pa raw siya bilang mayor, isang araw, tinawagan siya madaling araw ng isa niyang kaibigan. Ang sabi raw, Rodi, tulungan mo ko. Anong problema? Pwede ka bang pumunta sa bahay at dito ko sasabihin sa'yo yung problema? Ang ginawa niya, pinuntahan niya. Kasi kabarkada niya yun eh. Kainuman-inuman niya yun eh. Mga kaibigan, pagpunta niya sa bahay, nagtapat na yung tao. Sabi, ito, pagtatapat ko na sa'yo. Totoo. Kanina niya, umalis ako ng bahay. Pagkatapos, yung baril ko, naiwan ko dun sa baba, sa drawer. Nakuha nung anak ko na lalaki. Ang ginawa nung anak ko na lalaki, pinasok sa kwarto yung nakatatanda kong anak na babae at tinutukan ng baril sa muka at ginahasa. Sarili na niyang kapatid, ate na niya, ang ginagahasa niya. Hindi ko alam kung nabuhay pa yun. Yung taong yun. Hindi na niya sinabi yun. Hindi niya na ikinuwento yun. At merong isang instance, merong isang occasion na may mga nanay doon, may mga bata. Yung isang nanay, dumating yung kapatid. May kapatid dumating. Nakita first time yung pamangkin. Ang ganda pala niya ng pamangkin ko. Mas maganda sa nanay niya. Kinarga-karga raw yung bata. Maliit Wala pang 1 year old yata. 1 year old. Ay ngayon, sa kasagsagan nung siyempre, abalalatan tao, hindi napansin na nawala yung bata. Tinangay nung kapatid ng ina. Ay nung ma-realize na hindi na makita yung bata, nagpanik na, nagkaroon ng panik, hinanap na ngayon. Ewan ko kung ilang oras o oras ang lumipas, natagpuan yung bata. Alam ba ninyo itsura ng bata na sinasabi? Abay, biyak yung katawan eh. Oo. Labasan laman loob. Laman loob. Ano ginawa nun? Mga halimaw na eh. Ngayon mo sabihin dilima. Hindi ba? Yung mga pinagsasasabi mo. Kasi, hindi mo pa narinig ang kwento niyan eh. Ang alam mo lang, yung tinanggap mo, kaila ko lang ko. Yung natanggap mo ron. Pero yung mga kwentong ganyan, at parang hindi siya nagbasa ng dyaryo eh. At para bang hindi siya naging Department of Justice Secretary, na nung panahon niya, napakarami ring naganap na karumal-dumal na krimen. Kagagawan niyang mga ano. Ang katunayan naganap ang karumal-dumal na krimen, mabuti na lang, merong Mayor Lim. Nung panahon na yon. Bakit? Di ba merong isa na pangyayari? Marami naman yun, di ba? Instant. Lahat naman ang ginagawa ni Duterte noon, parang kopya lang naman kay Mayor Lim eh. Kaya lang, yung kay Mayor Lim, merong pagkakataong ibinigay. Hindi ka mukha nito, kaya maraming umiiyak. Siguro kung si Mayor Lim hindi mas lalong malakas ang mga batikos dyan. Dahil katulad niya sila Erap, mangunguna na yan. Diba? Hindi na sila makapalag kay Duterte dahil hindi nila, alam nila na si Duterte, hindi si Mayor Lim na marunong kumilala ng batas. Diba? Si Duterte, merong sariling pagkilala sa batas. Kanya-kanyang interpretasyon yan eh. Kasi, abogado nga, di ba sabi nga sa inyo, yung abogado, magtataka ka. Pare-pareho lang ang pinag-aralan, kumbaga sa swimming, iisa lang yung swimming pool na nilanguyan yan eh. Ba't magtataka ka? Iba-iba paliwanag nila.
nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Kay Mayor Lim nun mapapatawad ka pa kung hindi mo ginawa, karumal-dumal. Halimbawa, merong isang instance sa Santa Cruz, Maynila yata ito nangyari. May magnanakaw. Siguro adik yun. Adik talaga yun. Pinasok yung bahay. Isa bali ba, magandang trabaho nung babae. Ha? Pero pag uwi niya, siya mismo yata yung napatay. Pati yung lola. Isipin ninyo, nilaslas yung leeg ng lola. Pag nanakawan lang. Lolang uugod-ugod dito yung sinasabi ko sa inyo. Isipin ninyo, laslasin mo yung leeg ng lola, halos humiwalay sa katawan. Sa balikat yung yung ulo. Mga kaibigan, ano tawag mo ron? Yung ba gawa pa ng matinong tao yun? Halimaw ang gumagawa nun Pinagsasaksak, pati yung katulong, patay pareho. Nung madatnan. Yung ba nahuli? Ano nangyari doon? Di ba yun yung nagumpisa yun ang agaw ng baril sa Maynila? Kaya ngayon yan ang ginagawa ng mga pulis. Nung nung mangyari sa Maynila yun katakot-takot ang batikos kay Mayor Lim. Sino Department of Justice noon? Di ba yan si Laylay Bilbil de Lima? Mga kaibigan? Di ba? Si Bilbil de Lima rin yun isipin ninyo. May ginawa ka ba? Ang daming krimen yung nagtatago hanggang ngayon. Kaibigan ni Lito Lapid tsaka nung anak niya. Sa Pampanga. Kaya hindi mahuli-huli ng pulis. At saka siyempre, yung mga influential sa Pampanga, kilala rin yan. Kaya hindi po nadadakip. Mga kaibigan, may warrant of arrest yun, Ano pa? Ang dami. Ang daming kaso na yan na nangyari sa panahon ni Noynoy. Yun lamang Maguindanao Massacre, pagkakataon na nila nalutasin yun. Kahit nangyari yun sa panahon ni Gloria. Mga kaibigan, naging Justice Secretary ka, 6 na taon Ano nangyari? Wala. Hindi umusad yung kaso Lahat ng hinawakang kaso ni De Lima, hindi umusad. Yung mga kriminal nakakalaya. Ang daming hinus kaya nga sabi natin, isa sa dapat ngayong atupagin din, yung pagtugis sa mga hindi nahuhuling kriminal. Yung mga hindi nahuhuling mga yung mga heinous crime, ang kasalanan na nagtatago hanggang ngayon, hindi ginagalaw ng pulis kahit na nandito lang. Ito nga, mamaya pag-uusapan natin yung si Kerwin dahil nagpadala na raw po ng feeler na gusto na sumuko at babalik na rito sa Pilipinas. Nasa Malaysia pala. At ang gusto pa, salubungin siya ro sa airport pagdating niya. At susuko na raw po siya, mga kaibigan. Yan magandang magiging magiging magandang umpisa yan para matapos na itong paghaharing uri ng mga drug lord, ng mga drug trafficker dito sa Pilipinas. Dahil ito, isa sa pwedeng maging susi ito para matukoy ng derechahan yung mga supplier ng droga dito sa Pilipinas at kung sino-sino ang mga nasasangkot dyan, kaya lumaganap yan sa proportion na ang sabi nga ni Presidente Duterte, nagulat siya sa magnitude nito, ng problemang ito, mga kaibigan. Parang dagat na Parang dagat na dahil sa sobrang laganap na. Napabayaan ng mga nakaraang sipin mo. Hindi lang nga napabayaan tinulungan pa Yun na nga, kinonsinti pa. Kumita pa sila. Yun ang mabigat doon. Sana man lang sinupil kahit konti man lang Oo, Hindi pakitang tao. Pinalakas pa ikinampanya sa pamamagitan ng circular
order sa mga piskal Oo. na Lahat ng basta kasong droga, subject ng automatic review, Nilaylay Bilbil de Lima. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Isa po sa pinangalanan ng mga oligarchs ni Presidente Duterte na masyado ng abuso na eh. Matagal ng panahon. Sipin mo, panahon ni Marcos, panahon ng mga sumunod, lahat yun. Nakinabang itong si, ang pangalan Bobby. Roberto. Roberto Ongpin. Oo. Ito yung naging minister pa no? Ni Marcos nung araw. Ha? Ito, siningil out siya kapon. Pero marami ho yan. Marami yan. Oligarchs. Nanganak na ng nanganak yan eh. Sabi nga sa inyo, pati yung mga nagtatayo ng landfill, baka akala ninyo maliit na negosyo yan. Bilyon-bilyon po yan. Kaya dyan, hindi matapos yung gera dyan, lalo yun nandiyan sa Ubando. Hanggang ngayon, di mabuksan yan. Ilang taon na? Mga 6 na taon na yan, mga kaibigan. Hanggang ngayon, hindi mabuksan. Dapat lang kasi ayaw ng mamamayan eh. Makakasira daw sa kanila yan eh. Oo. Ba't natin papayagan yung makakasira? Yan dapat paimbestigahan ni ano yan. Pati yung landfill doon sa Nabotas na ang may-ari si Regis Romero at saka yung si Toby Chanco. Toby. Oo. Si Toby Chonke. Mukhang tumigil sa droga yata ito. Nag-iba na itsura, no? Iba na. Oo. Mukhang nagbagong buhay. Natakot mapatay. Ikaw ba, Eli, nagdroga ka rin? Hindi, no? Hindi. Kahit kortal? Hindi ka uminom ng kortal? Iba binili Droga niya. yung makakala mo. Hindi nga lang illegal. Ang ininom ng kantaritas, Ah. pampataranta yun eh. Maghahanap pa talaga ng babae. Mamaya, subaybayan ninyo, babasahin natin itong kwento ni Presidente Duterte na siya pala, hindi nakasama dun sa mga gumraduate Oo. bilang abogado. Kaya napaiyak siya, napaluod siya sa nanay niya. Nung malaman ng nanay niya yan. Oo, mingi siyang tawa. Kaya daw yung, yung Yung pare. graduation, hindi siya kasali ron eh. Mm. Pagkatapos yung litrato niya, wala doon. Wala. Hindi siya rin kasali ron sa mga nag-graduate ng law. Pero naihabol na lang bandang huli yung kanyang litrato. Kinikwento pa niya yung kanto ng tsaka recto. Sinasabi niya. Diyan kami umiinom eh. Moraita? Doon sa may, doon sa mismo sa may, malapit sa Malacanang. Ligarda? Ligarda, doon sa kanto. Doon sila umiinom, malapit sa eskwela sa San Beda. Kaya kakita mo kung magkwento si Duterte, parang naroon. Totoo. Nasabi niya eh. Hindi ako sa Hindi ba maraming pagkakahawig yung paraan natin ng pagkukwento, Oo. pananalita doon sa mga nakikita natin ngayon kay Duterte. Hindi dahil sa gusto natin idikit yung sarili. Hindi, wala eh. Kaya nga maraming nakikinig sa atin eh. Ultimo nga bingi, nakikinig eh. Alam mo ba yun, Eli? Oo. Yung bingi, nakinig dito eh. Oo. Napakinggan tayo, kahit bingi. Sipin mo yan. Pag nagkwento si Duterte, parang ikaw kausap ka niya, malapitan. Ganun siya ka-conversationalist eh. Kaya pakikinggan mo eh. Diba? Kasi totoo kung magkwento. Alam mo, hindi ka binobola. Yun ang importante. Hindi ka tulad nung... kaya ang napatunayan lang naman ni Dilima sa speech niya Nagamit na naman niya yung Senado. Nagamit nila para sa kanilang mga destabilization. Destabilization yan
Baka akala Ito ninyo. ba pinagtatanggol niya po, sir? In the guise of privilege speech. Ha? Masquerading as privilege speech. Pero ang binabatikos- totoo, yun po'y destabilization. Oo, at ang binabatikos niya yung mga pulis eh. Ang pinagtatanggol niya yung mga puser. Drug lord. Lumalabas eh, drug lord. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Kami po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang saglit. Mag-aatid kami sa inyo ng mga paalala. Sa pagbabalik po natin, tayo po'y sabayan ng mapapakinggan sa DZRJA 10, ang Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network.